So mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay bibigyan po namin kayo ng update dito sa construction project ng Juanico Builders, no? 2-story house. Dito yan sa may Antel, sa may General Trias, Cavite. So ipapakita po namin sa inyo yung progress ng aming ginagawa ngayon dito. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. So ito po ngayon yung aming construction site. So nandito po tayo sa labas. So papasok po tayo ngayon dito sa aming ginagawang construction project. Papakita po namin sa inyo yung mga activity na ginagawa ngayon ongoing sa aming project. So ito po ngayon yung aming construction project. Bali ang area po nito, no, ang lot area po niya is 150 square meter, 2-story house. Tapos 195 po yung kanyang floor area. So ito po ngayon yung activity natin. Yan, yung mga kasama natin nagagawa ng kanilang formworks. Yan. Yan po si Minor. Kasama po natin. Timekeeper natin si Miko. Ito si kasama natin si Vey. Nagagawa ng formworks din. So sasamahan itutur ko po kayo ngayon dito. So ito po ngayon yung aming activity po, formworks. Bali nagpoporma kami ng aming mga poste. So ito, nakapagbuhos na kami ng aming mga tie beam tsaka yung ibang mga poste. Nabuhusan na rin po. Tapos yung iba pinopormahan pa lang. So yan yung mga kasama natin. Yun, kasama si Foreman. Yun yung nakakulay dilaw na damit. So ito. So ito, no? Nabuhusan na to kahapon. Bali itong area po kasi namin na to, elevated siya magmula dun sa may kalsada, naka-elevate siya ng tama ba, Por? 70 elevation. So ito naka-elevate siya ng 70 yung bahay, no? Para ni-elevate tong bahay para po pagka tiningnan sa labas magandang tingnan. Kasi dito, ito po kasi itong bahay na to, kapag ito po ay nayari na, no? Ibibenta po ito. Ito yung project namin, kung inyong makikita napanood sa nakaraang video natin, na sinabi po namin na kami po yung ginawang official na builder ng isang buy and sell na company, no? Kami po ang gagawa ng kanilang lahat ng mga project. So ito po naka-pre-selling po itong naka-pre-selling na po itong project namin, no? Baka kayo po ay naghahanap diyan ng nais bumili ng bahay. Ito po naka-pre-selling ito, no? Asking price po nito is 17.5 million, no? So kung kayo po ay nagnanais na makita tong project, so pwede po kayong kumontak sa akin, no? At sasamahan po namin kayo dito sa project para at least makita po ninyo yung area. At the same time, makikita nyo yung development, no? Mas maganda po ngayon kung papasyalan nyo ngayon kasi nagsisimula pa lang po sa structural. So may mga iba po kasi pag nabili ng bahay, no, tinitingnan na lang po nila kasi madalas kapag yung yari na yung bahay. So ngayon po, no, kung kayo po ay bibili ng bahay tas nasa ganitong stage pa lang po ng construction yung inyong bibiling property, ang advantage po nito, makikita po ninyo, no, kung nagawa ba ng maayos yung structural, no, makikita ninyo kung nasunod ba yung laki ng mga bakal, no. Nakita ba ninyo kung nakapaglagay ng maayos na tie beam, no, yung mga puting niya, no? Makikita ninyo kung nagawa ng maayos kasi ang misconception po natin pag tayo po ay bumibili ng bahay, madalas po nating tinitingnan, no? Pag yari na, sabihin natin maganda. Yung bahay po kasi parang kagaya din po ng tao yan. Dapat hindi lang po yung panglabas na ang nakikita ninyo na maganda, dapat pati yung kumbaga yung halimbawa yung nasa internal niya, no? So dito sa ngayon yung project na nagsisimula pa lang, makikita ninyo kung maayos ba yung pagkakagawa ng mga poste, no? Nakita ba ninyo kung yun nga po, ulitin ko, yan, no, yung mga bakal,
Kasi may mga iba po na hindi ko naman po sa nilalahat, no? May iba po kasi na yung materialis po, no? Dinadaya po nila yung materialis. So dito po, kung ngayon nyo po makikita tong project, no, makikita ninyo na yung schedule o yung specification nung halimbawa nung mga bakal, nung mga hollow blocks, no, yung laki ng footing, nung tie beam, no. Kung ngayon pa lang makikita ninyo, so malaking bagay po 'yon. Para sigurado po kayo na just in case na magkaroon ng problema sa hindi nating inaasahang pagkakataon, no? Halimbawa po lumindol, no, hindi kayo mangangamba kasi po nakita nyo na maayos na nagawa yung structure. So dito po sa project natin, no, kung inyo pong makikita yung mga forma na ginagamit namin dito, no, pinolik board na 3/4. Tapos dito kakabitan na lang po yan ng tubo. Hindi na po kami gumagamit dito ng mga kahoy. Kung inyo pong makikita yung mga GI pipe na yan, no, sadya pong pinutol yan ng ganyang kahaba para po maging gagawin pang forma, no, gagawin pong support ng ating pinolik board. So ito yan, oh, kung inyo pong makikita, kasama natin nagbabaklas siya ng forma. Dito ang ginamit yan dito, yun nga po, inulit ko yung 3/4, tapos ito yung kanyang mga pinaka brace, no. Pag coco lumber po kasi ang ginagamit kadalasan, pag napupuno ng halo yung forma, no, lumulobo pati yung coco lumber. At the same time, ang advantage po nung paggamit ng GI pipe, magagamit nyo ng maraming beses. Sa mga nakarang project po kasi natin, ang ginamit na pang-forma doon sa mga dati nating project, coco lumber. Base sa aming experience, ang coco lumber po, kadalasan po mga 1 beses, 2 beses lang nagagamit, hindi na napapakinabangan. Unlike pag ganito, no, pwede nyo pong gamitin sa ibang project. So ayan po yung mga activity namin ngayon dito. Ito, magtatambak na rin po sila dito ng lupa, no, kasi elevated nga po yung flooring nito. Siguro mga magmula dyan mga hanggang dito po, no, 70 ang ano niya, magmula dun sa natural grade line natin o yung dun sa may kalsada, no, para mas magkaroon kayo ng mapigure ninyo ng maayos kung ano yung itsura ng site sa ngayon. So paliliparan po natin siya ng drone.
Sa muli mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa aming video. No, salamat din po sa pagsubaybay po ninyo ng aming construction project dito sa Wanico Builders. Muli, ang video pong ito ay nais po naming maka-inspired sa marami pa po natin mga kapatid na nais na magpagawa at naghahanap ng kanilang mga property na nais bilhin. Muli, ito si Jodrius. Thank you and God bless.